daw yung nangyari kay Mary? Siya daw ay merong anak. Okay. So siya ay nagkaroon ng anak sa pamamagitan daw ng Holy Spirit. So tama. So si Mary, meron siya baby sa loob ng kanya tiyan. Joseph didn't understand all this at first, but an angel came and told him to still take Mary as his wife. Okay, so isang gabi daw, ano daw yung nung sa gabi yun, ano daw yung pumunta sa panaginip ni Joseph? Meron? Angel. So ano yung sinabi ng angel kay Joseph sa panaginip niya? Sabi ng angel kay Joseph sa panaginip niya, huwag kang matawag na ngunit bilang asawa sino kaya? Sinong asawa ni Joseph? Si Mary. Sino pumunta sa panaginip ni Joseph sa nung gabing yun? Isang? Angel. So he did as the angel said. Not long after that, the ruler of the land, Caesar Augustus. Sino naman kaya ito? Siya ay isang hari. At ang pangalan niya ay si Caesar Augustus. Ano yung pangalan niya? Caesar Augustus. Wanted to count how many people were in the land. So Caesar Augustus ordered everyone in the land to travel back to their hometowns so that they could be counted. Okay, so merong inutos ni Caesar Augustus. Sabi niya, yung mga tao, pumunta sila sa kanila kung saan sila nakatira. Ano yung inutos ni King Caesar Augustus ulit? Kung saan sila pupunta sa kanilang mga bahay, no? Yun yung inutos ni King Caesar para mabilang yung mga tao sa Israel. Ano yung inutos ulit ni King Caesar? Na ipabilang yung mga tao. At saan sila pupunta? Sa tama, sa kanilang bahay. So, palapakan nga natin si Gino. Okay. So, doon sa na yun, bakit daw pinapunta yung mga tao sa kanilang mga bahay para mabilang sila. Joseph's hometown was Bethlehem, so Mary and Joseph traveled from Nazareth all the way to Bethlehem. Saan daw nakatira naman si Joseph? Kung si Mary nakatira siya sa Nazareth, si Joseph kaya saan siya nakatira daw? Sa? Sabay-sabay. Sa? Bethlehem. Sabihin natin, Bethlehem. 1, 2, 3, Bethlehem. So, pumunta sila magmula Nazareth hanggang sa Bethlehem. When they arrived in Bethlehem, they looked for a place to stay. But there was no room for them. Okay, so nung pumunta sila sa Bethlehem, wala na sila mapasukan. So walang mga bahay o kaya mga o kaya yung mga kung saan sila nag-stay na mapasukan. So, ano ulit na nangyari nung pumunta sila sa Bethlehem? Wala sila? Yes, tama. Wala sila matutuluyan. Punong-puno yung mga bahay sa Bethlehem. Tama. So, sila Mary at Joseph kasi wala sila matutuluyan. So they stayed in a barn, and while they were there, Mary gave birth to Jesus. Okay, so since wala silang mapuntahan, meron nag-iisa. Ano yung pinunta nila? Isa daw? Kulungan? Okay, so sabi dito, pumunta sila sa isang barn. O kaya sure ano yung Tagalog ng barn? Sabsaban po ba sa Tagalog? Okay, so pumunta sila sa isang sabat. So doon sila nag-stay. At sino yung pinanganak? Sino yung baby dito sa picture na to or sa screen na to?
Si baby Jesus. So, sino yung pinanganak si baby? Jesus. So, siya yung pinanganak sa ano kaya yung tawag dito sa ano? Ayun. Tuloy-tuloy muna natin yung video. She wrapped him snugly in strips of cloth and laid him in a manger. And so the Son of God, the Savior of the world, was born in a barn in Bethlehem. Okay, so si Jesus daw ay dinala ng mga damit. Tapos, inilagay siya saan daw sa? Sino kayong makakahula kung saan siya nilagay? Anong tawag dito sa kape na to? Basket? Basket ba? Okay. Sino pa gusto humula? Sinabi dito kanina sa video. Isa, bigyan ko kayo ng clue. Starts with letter M. At, so, bigyan ko kayo. May? Okay, so sabihin ko na lang. So, sa pinanganak si Jesus sa manger. Sabihin nyo nga, sa manger. Sa manger. Tama. So, sa pinanganak si Jesus? Sa manger. Tapos, si Jesus ang magiging ating Panginoon at ating Savior. Siya yung magliligtas sa ating mga kasalanan. Tama. So, Jesus ay, saan siya pinanganak ulit? Saan sila, anong lugar yung pinunta nila Joseph at Mary? Sa Tama, sa Bethlehem. At dito na nagtatapos yung ating story. So, nakinig ba kayo?